Nagsisimula ang kwento sa isang lalaking si Jing Hao, ang kuya ng 6 na taong gulang na si Jing Tong. Sila lang ang mag-isang nakatira sa paupahang bahay na ito. Araw-araw, inaalagaan niya si Jing Tong at hinahatid sa paaralan. Noong araw na iyon, pagkahatid sa kapatid, pumunta si Jing Hao sa espesyalista ng bata. Sinasabing si Jing Tong, na 6 na taong gulang noon, ay may sakit sa puso, kaya nahihirapan siyang huminga kapag mababa ang presyo ng hangin. Ang sakit na Jing Tong ay isang namamanang sakit. Bata pa noon si Jing Tong, na ospital din ang kanilang ina at kalaunan ay pumanaw sa parehong sakit. Si Jing Hao, na nasa kanyang kabataan pa noon, ay nagsilbing matatag na haligi ng pamilya para kay Jing Tong, habang iniwan naman sila ng kanilang ama mismo. Sabi ng doktor, lalala ang kondisyon ni Jing Tong pagtuntong niya ng 8 taon, kaya dapat nang operahan ni Jing Hao ang kapatid sa lalong madaling panahon. Gustong-gusto ni Jing Hao na maoperahan ang kanyang kapatid pero sadyang malaki ang kailangang pera. Ang trabaho niya sa pagkukumpuni ng cellphone ay hindi naman gaanong kalakihan ang kinikita. Isang gabi, tumawag ang kaibigang si Jiong na nagtatrabaho sa isang bodega. Tinawagan siya nito upang ipakita sa kanya ang isang tambak na mga lumang cellphone na hindi na nagagamit. Sabi ni Jiong, lahat ng cellphone ay naiwan ng isang import-export trader na nakakulong ngayon dahil sa 2 taong utang sa bodega. Kinumpiska ni Jiong at ng mga manggagawa ang mga gamit para mabakante na ang bodega. Inalok ni Jiong si Jing Hao na kunin ang lahat ng telepono sa halagang 100,000 yen. Sa kamay ni Jing Hao, ang mga teleponong ito ay makukumpuni at maibebenta muli. Para kumita si Jing Hao sa pagbebenta ng telepono. Pagka-uwi niya sa bahay, agad tiningnan ni Jing Hao ang quality test file ng cellphone na karaniwang bagsak sa quality control. Sinubukan din niyang kumpunihin ang isa sa mga ito. Dahil sa mga taon ng karanasan at sapat na kagamitan, nagawa niyang muling paandarin ang telepono. Nang mapagtanto niyang may dahilan siya para bilhin ang mga telepono, agad siyang nagdesisyon na bilhin ang lahat ng mga ito. Isinangla ni Jing Hao ang lahat ng laman ng kanyang tindahan para sa loan. Kinabukasan, pumunta siya sa electronic sales center para mag-alok at kinalkula ang kaniyang kikitain. Sa kitang 700,000 yen, higit pa ito sa sapat para sa operasyon ng kanyang kapatid. Mapapaganda niya ang antas ng pamumuhay at ang kaniyang negosyo kalaunan. Ngunit sa kasawiang palad, pagkalipas ng 2 linggo, naglabas ang gobyerno ng bagong patakaran kung saan bawal na ang pagbenta ng mga recycled cellphone. Ang mga cellphone na kumakalat ay kukumpiskahin at ang nagbebenta ay arestuhin. Siyempre, perwisyo ang patakaran kay Jing Hao na nagsisimula pa lang. Iilang unit lang ang naibenta ni Jing Hao. Habang nakatambak pa rin ang ibang mga bodega ng cellphone, nagpasya si Jing Hao na pumunta sa punong tanggapan ng Shining Electronics, ang tagagawa ng cellphone na binili ni Jing Hao. Nakilala niya ang manager na itong si Lai Peng. Inalok niya kay Lai Peng na ibenta sa merkado ang mga ekstrang piyesa ng cellphone. Ayon sa pahayag ni Jing Hao, malaki ang pandaigdigang pamilihan at magiging industrial chain ang negosyong ito. Pero tumanggi si Li Peng dahil sa tingin niya ay babagsak sa quality control ang mga piyesa ni Jing Hao na tagapag-ayos ng telepono. Tiwala si Jing Hao na papasa ang mga ito kaya mabigat man sa loob ay tinanggap na rin ni Li Peng ang kahilingan. Pagkatapos ng araw na iyon, araw-araw siyang nagsumikap mula sa malaki hanggang sa pinakamaliit na mga bahagi. Hindi ito madali, pero dahil sa kanyang tiyaga, natapos niya ang lahat pati ang sariling gabay na aklat. Sinuri rin ang kalidad ng mga piyesa, at bilang resulta, nakapasa sa pagsusuri ang mga gawa ng Jing Hao. Tapos na ang unang hakbang. Pagkatapos ay sinalubong niya si Li Peng, na sumasalubong sa managing director ng Shining Electronics na si Ji Zhao. Nakita ni Jing Hao na pumasa ang mga piyesa at naalala ang usapan kahapon na kapag pumasa siya, bibilhin ito ni Li Peng. Itinanggi ito ni Li Peng at sinabihan si Jing Hao na tigilan na siya dahil nagdududa siya sa edad nitong 20. Hindi sumuko si Jing Hao, hinintay si Ji Zhao. Inalok ng parehong panukala, at humingi ng 10 minuto para magpaliwanag. Si Ji Zhao, na nagmamadaling sumakay sa karwahe, ay hindi pinansin si Jing Hao. Huwag ka lang basta sumuko. Nagdesisyon si Jing Hao na sumakay ng tren. Gamit ang kanyang sariling motorsiklo. Mabuti na lang at nakarating si Jing Hao sa tamang oras at humingi ng 10 minuto kay Mr. Zhao. Matapos makinig sa presentasyon ni Jing Hao, sinabi ni Ji Zhao na hindi masisave ni Jing Hao ang lahat ng bahagi ng telepono. Nagtanong si Jing Hao, kung kaya niya, bibilhin ba ito ni Mr. Zhao? Pumayag si Zhao, ngunit hindi siya magbibigay ng paunang bayad. Pinamahalaan ni Jing Hao ang pagbuwag, at walang ibibigay na planta o tao si Zhao kung bagsak sa kalidad ang mga piyesa. Walang pundong ilalabas si Zhao at bahala si Jing Hao sa gastos. Pinatawag ni Zhao kay Jing Hao si Li Peng kapag handa na.
Mapanganib ang kasunduang ito. Kung magtagumpay, milyonaryo siya, pero kung mabigo, talunan siya. Pagkalipas ng ilang araw, dahil sa utang, hinayaan ni Jinghaong makumpiska ang lahat ng kanyang mga gusali. Kinailangang ibenta ang kaysa-isang motorsiklo kapalit ng dagdag na pera. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa kaibigang si Mayue at nagmakaawang mamasukan bilang tagalinis ng bintana para sa isang skyscraper. Kinabukasan, nakahanap sina Jinghao at Liang ng lugar para sa kanilang pabrika at nakakita ng isang lalagyan na marumi at maalikabok. Nagkasundo at pumayag si Jinghao sa upa na halagang 3,000 yuan sa loob ng isang buwan. Kasama si Liang, matiyaga nilang inihanda at nilinis ang pabrika upang maging handa ito para magamit sa trabaho. Nakagawa na ng mga target, nailipat na ang mga materyales sa bagong bodega, at mga manggagawa na lang ang natitira. Dahil hindi nila kaya ang karaniwang sweldo, iminumungkahi ng mga ahensya na kumuha ng mga retirado na. Nagmungkahi siya ng ilang tao. Una, nariyan si Kanmoy. Dating factory worker siya pero naaksidente kaya humina ang pandinig at ngayoy kung ano-ano ang trabaho. Para maturuan si Kanmoy, kinailangan ni Jinghao na sumigaw. Ang pangalawa ay si Zhang. Dating manager siya, dahil sa pambubugbog, nakulong siya. Kakaiba ang ugali ni Zhang, pero sa matiyagang pagtitiis, naturuan siya ni Jinghao. Sumunod, may lalaking si Hang Zi. Araw-araw lang siyang naglalaro noon, pero ngayon, nagsisisi na siyang maghanap ng trabaho para makapagpakasal na. Nakiusap siya kay Jinghao na isama ang kaibigang si Chou. Isinama rin ni Liang ang ilang residente ng nursing home na gustong tumulong kay Jinghao. Kahit matanda na, magagamit ang kanilang karanasan. Sa madaling salita, ang pabrikang Nice View ay magpapatakbo, kasama ang mga manggagawang ito. Gaya ng plano, nagtrabaho si Jinghao maghapon, bilang tagalinis ng salamin ng skyscraper para sa dagdag na pera. Samantala, hindi bumubuti si Jingtong, at kailangang uminom ng gamot araw-araw. Sinubukan na lang aliwin ni Jinghao ang kapatid. Isang hapon, may lumapit na lalaki kina Jinghao at Liang na nag-alok ng cellphone para maaari rin nilang ibenta muli ang metal mula sa mga bahagi ng cellphone. Siyempre, tumanggi si Jinghao dahil illegal iyon. Makalipas ang ilang linggo, pinakasalan ni Hang Zi ang kanyang idolo. Dumalo ang lahat ng manggagawa sa pabrika para sa kasal. Maging si Jinghao ang nagbigay ng talumpati. Galing sa kasal, pinalaya si Jinghao sa inuupahang bahay at dapat bayaran ang kanyang utang sa loob ng 3 buwan. Dahil gabi na, nakiusap si Jinghao sa asawa ni Liang na doon muna patuluyin si Jingtong. Sa sumunod na mga araw, dinala ni Jinghao ang kapatid sa pabrika upang doon na manirahan. Ang kwarto ay insulado lamang ng mga lumang karton. Masakit para kay Jinghao na makitang doon mismo natutulog ang may sakit niyang kapatid. Pero dahil sa matinding hirap, hinayaan na lang niya itong matulog sa loob ng pabrika. At sa kabila ng lahat, ay hinding-hindi pa rin susuko si Jinghao sa kanilang sitwasyon. Ang tanging hangad niya sa ngayon ay ang gumaling ang kanyang kapatid mula sa kanyang karamdaman. Kaya naman walang tigil sa pagtatrabaho si Jinghao. Sa araw nagtatrabaho siya bilang tagalinis ng salamin, at sa gabi ay nagpupuyat sa linya ng produksyon. Ngunit hindi pa rin doon natapos ang kanyang pagdurusa. Isang araw tinawagan siya ng may-ari ng pabrika dahil 2 buwan na siyang atraso sa upa. Humingi ng palugit si Jinghao dahil gipit siya ngayon. Pero baliwala sa may-ari at pinagbabayad si Jinghao o lumayas na. Isang araw, habang bumabagyo, hinabol ni Jinghao ang kotse ni Lai Ping. Sa loob, nakiusap si Jinghao kay Lai Ping na pautangin siya ng 100,000 yen dahil gipit siya. Ngunit tumanggi si Lai Ping at sinabing, ang dahilan, Mr. Here. Nakipagkontrata si Zhao sa kanya dahil may respeto si Zhao kay Jinghao. Pero kung makita ka ni Zhao ngayon, magbibigay pa rin ba siya ng respeto? Sabi ni Lai Ping. Sa narinig, may punto si Jinghao. Dahil sa kagipitang ito, kailangan niyang mag-isang kumilos para matapos ito. Hindi niya alam ang gagawin. Naaalala lang niya ang pangako sa kanyang ina bago pumanaw na aalagaan mabuti si Jingtong. Kinabukasan, nakita niya ang bubong na pinaglagyan ng kanyang cellphone na gumuho dahil sa ulan kagabi. Sabi ng may-ari, sa 3 araw dapat nang mag-impake si Jinghao dahil pauupahan na ang pabrika sa iba. Wasak ang puso ni Jinghao. Kailangan niyang ibalita ang masamang balitang ito sa mga kaibigan 2 linggo bago ang delivery. Hindi na niya kayang magpasuweldo, pero handa silang magtrabaho muna at bayaran na lang pagkatapos. Sinabi rin nilang iuuwi nila ang gawain at hihingi ng tulong sa iba pang mga kaibigan para lang umabot sa deadline. Pinayuhan nila si Jinghao na huwag harapin ang problema ng mag-isa dahil pamilya na ang turing nila sa kanya. Tinapos nila ang trabaho sa kani-kanilang bahay. Tumutuloy at nagtatrabaho sina Jinghao at Jingtong sa nursing home. Isang gabi, nagising si Jingtong at nagpasalamat sa kapatid sa pag-aalaga sa kanya. Dumating na ang araw ng paghahatid. Ang mga binaklas na bahagi ay ipinadala na sa pagsusuring kalidad.
Lumipas ang oras at ipinatawag si Jinghao at ang kanyang mga kaibigan sa Shining Electronics para makipagkita kay Mr. Zhao. Pinuri ni Ji Zhao si Jinghao sa pagtapos ng order sa tamang oras. Aniya, kapag pumasa ang mga piyesa sa quality check na may 87%, hindi lamang iyon, pipirma sila ng 2 taong kontrata para sa proyektong nagkakahalaga ng 5 milyong yen. Ang sakripisyong matagal nang hinahanap-hanap ni Jinghao ay sa wakas ay nagbunga na.